Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan at kapwa mahilig sa misteryo ng buhay. Ako ang inyong gabay sa mundo ng mga sinaunang paniniwala at mga sikretong tinago ng panahon. Ngayon, ating bubuksan ang aklat ng kasaysayan at etnografiya upang silipin ang isang araw na puno ng kakaibang enerhiya at mga lihim na babala, ang ika-19 ng Oktubre. Sa bawat pag-ikot ng araw, mayroong isang tago at hindi nakikitang ritmo na gumagabay sa ating kapalaran. Ang bawat petsa ay hindi lamang marka sa kalendaryo, kundi isang pintuan patungo sa mga puwersang naghubog sa ating mga ninuno. Ngayong araw, lalo na sa ating kapuluan, ang mga bulong ng nakaraan ay tila mas lumalakas, nagpapaalala sa atin ng mga dapat gawin at higit sa lahat ang mga striktang bawal. Ang ika-19 ng Oktubre ay maaaring magmukhang ordinaryo, ngunit sa mga matang nakakakita, ito ay isang araw kung saan ang tabing sa pagitan ng ating mundo at ng kabilang buhay ay tila humihina, nagdadala ng mga palatandaan mula sa mga ninuno at mga babala mula sa mga hindi nakikitang nilalang. Ito ay isang araw ng pagninilay, pag-iingat at paggalang sa mga puwersang lampas sa ating pangunawa. Sa kalendaryong Kristiyano, ang ika-19 ng Oktubre ay ipinagdiriwang bilang kapistahan ni San Pablo ng Cruz, isang banal na nagtatag ng kongregasyon ng mga pasyonista. Siya ay kinikilala bilang isang taong may malalim na pananampalataya na buong buhay na inialay sa pagmumuni-muni sa pasyon ni Jesus. Sa ating bansa na may malalim na ugat Kristiyano, ang mga deboto ay lumalapit sa kanya na may mga panalangin para sa pagpapagaling ng sakit, lalo na sa mga karamdaman sa puso at kaluluwa, para sa katatagan sa harap ng pagsubok at para sa kapayapaan ng isip. Siya ang kinakapitan ng mga nangangailangan ng lakas ng loob upang harapin ang kanilang mga krus sa buhay. Subalit, bago pa man dumating ang mga Kastila at ang kanilang relihiyon, ang ating mga ninuno ay mayroon ng sariling mga paniniwala at mga banal na araw na nakaugat sa kalikasan at sa mga espiritu. At hanggang ngayon, ang mga sinaunang ugat na ito ay nananatili, bumubulong sa hangin at nagbibigay kulay sa ating pananampalataya. Ngayon, halina't alamin ang kanyang nakamamanghang kwento, isang kwento na magpapaalala sa atin kung paano ang pananampalataya at pagtitiis ay maaaring magbunga ng mga himala. Si San Pablo ng Cruz, ipinanganak bilang Paulo Francesco Danay noong 1694 sa Ovada, Italia, ay lumaki sa isang panahon ng malalaking pagbabago at espiritual na kaguluhan. Mula sa kanyang kabataan, ipinamalas niya ang isang pambihirang debosyon sa Diyos na tila mayroong tinig na bumubulong sa kanyang kaluluwa, nagtutulak sa kanya patungo sa mas malalim na pananampalataya. Habang siya ay binata pa lamang, nagsimula siyang makaranas ng mga pambihirang pananaw, mga pangitain na nagpakita sa kanya ng isang malinaw na misyon, ang itatag ang isang samahan na magtatalaga ng buhay sa pagmumuni-muni sa pasyon ni Hesu Kristo, ang kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay bilang pinakamabisang landas patungo sa Diyos. Isang gabi, habang nagdarasal, malinaw niyang nakita sa kanyang paningin ang kanyang sarili na nakasuot ng isang itim na balabal na may puting krus sa dibdib, isang simbolo ng pasyon. Sa pananaw na ito, natuklasan niya ang pangalan at espiritualidad ng kongregasyong kanyang itatatag, ang kongregasyon ng mga kleriko regular ng krus o mas kilala, ang mga pasyonista. Ang simula ay hindi madali. Kinailangan niyang magdaan sa matinding pagsubok, pag-aalinlangan at kawalan ng suporta. Maraming nagturing sa kanyang baliw o isang mapangarapin lamang. Ngunit si Pablo ay hindi natinag. Sa puso niya ay mayroong apoy na nagliliyab, isang matinding pag-ibig sa krus at sa pagtubos na dulot nito.
Ang pagkawala at pagkakita ay sumisimbolo sa isang paghahanap at ang pagkakita ay ang pagsisiwalat ng katotohanan o ang pagpasok ng swerte. Ang biglang pagkaubos ng kape, bigas o asin sa bahay, sa araw na ito ay babala na kailangang maging mas maingat sa paggastos at magtipid. Ang mga bagay na ito ay simbolo ng kasaganahan at sustento. Ang pagkaubos nito ay nagpapahiwatig ng posibleng kakulangan sa pinansyal sa hinaharap, kaya kailangan ng pag-iingat. Kung makakita ka ng patay na ibon sa iyong bakuran o sa tapat ng inyong pintuan, ito ay tanda ng malalim na kalungkutan o pagtatapos ng isang mahalagang yugto sa buhay. Ang ibon ay simbolo ng kalayaan at kaligayahan. Ang patay na ibon ay senyales ng pagkabigo o pagtatapos, nag-uudyok ng pagmumuni-muni at pagtanggap. Mga kahulugan ng panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay pinaniniwalaang nagdadala ng mga mensahe mula sa mundo ng mga espiritu, mula sa mga ninuno, o mula sa inyong sariling subconscious. Kaya't mahalagang bigyang pansin ang bawat detalye. Kung nanaginip ka ng malinaw na tubig na dumadaloy, ito ay simbolo ng paglilinis, pagpapagaling at malinaw na landas. Ang iyong mga problema ay lulutasin at ang mga bendisyon ay darating. Kung malabo o madumi naman ang tubig, maaaring may mga paparating na pagsubok o kalituhan sa inyong buhay na kailangan mong harapin ng may pag-iingat. Kung nanaginip ka ng ahas, ang ahas ay may dalawang mukha. Kung ito ay sumusugod o nagbabanta, ito ay babala tungkol sa mga kaaway o taong may masamang hangarin. Ngunit kung ito ay payapa o nagbabago ng balat, ito ay senyales ng transisyon, paggaling at pagpapanibago ng iyong sarili. Ang lumang ikaw ay mamamatay at may bagong yugto na magsisimula. Kung nanaginip ka ng mga patay na kamag-anak o kaibigan, sila ay pinaniniwalaang bumibisita upang magbigay ng payo, babala o pagpapala. Ito ay pinaniniwalaang nagpapatatag sa inyong espiritu laban sa mga negatibong impluensya. 2. Ritual ng paggalang sa mga ninuno at anito, handog sa mga nakaraan. Layunin: magbigay pugay sa mga ninuno at espiritu ng lupa upang humingi ng gabay at proteksyon, lalo na sa mga oras ng pagbabago. Ano ang kakailanganin? Isang maliit na plato ng kanin, kaunting ulam, tulad ng simpleng adobo o gulay, isang baso ng malinis na tubig, isang stick ng insenso o tuyong dahon ng mangga na susunugin, at isang maliit na kandila, puti. Kailan at paano gawin? Sa takip silim, sa isang tahimik na sulok ng bahay o sa ilalim ng isang matandang puno sa bakuran. Ilagay ang plato ng pagkain, baso ng tubig at kandila. Sindihan ang insenso o ang tuyong dahon. Habang nagliliyab ang insenso, yumuko ng bahagya at sabihin, sa inyo, mga minamahal naming ninuno at mga espiritu ng lupa, inihahandog ko ang munting handog na ito. Patnubayan ninyo kami, ipagtanggol at bigyan ng karunungan sa lahat ng aming gagawin. Magbulong ng isang maikling panalangin para sa kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa at para sa inyong pamilya. Hayaan ang handog na manatili roon sa loob ng ilang oras. Pagkatapos, kung sa loob ng bahay, alisin ang handog pagkalipas ng ilang oras at itapon sa labas. Huwag itong kainin. Kung sa labas, hayaan na lamang itong madaanan ng kalikasan. Ang layunin ay ang pagbibigay, hindi ang pagkonsumo. True, ritual ng pagbasa ng mga panaginip, pagsisilip sa kabilang mundo. Layunin, hikayatin ang mga makahulugang panaginip at maunawaan ang mga mensahe mula sa mundo ng espiritu. Ano ang kakailanganin? Isang malinis na panyo, isang dahon ng bayabas o sampalok, kilala sa paglinaw ng isip, at isang piraso ng papel at panulat. Kailan at paano gawin? Bago matulog sa gabi.
Ilagay ang dahon sa ilalim ng iyong unan at lagyan ng malinis na panyo, mistikong dahilan at konsekwensya. Ang paglilinis, lalo na ang pagsasaayos ng mga hindi importanteng gamit, ay maaaring magpaalis sa mga swerte o magpakalat ng mga good spirits na naninirahan sa inyong bahay. Ang labis na paglilinis ay nag-aanyaya ng kaguluhan at kawalan ng kapayapaan. Bukod pa rito, ang pagsasaayos ng mga gamit na hindi mahalaga sa araw na ito ay maaaring magtulak sa iyong kaluluwa na maging hindi mapakali, na humahantong sa pagkawala ng direksyon o kalituhan. Ang pagwawalis sa gabi ay dapat ding iwasan dahil pinaniniwalaang winawalis mo ang mga bendisyon. Pimba, huwag magbayad ng utang ng may galit o pagmamadali, mistikong dahilan at konsekwensya. Ang paggawa ng anumang transaksyon, pinansyal ng may negatibong emosyon ay magdadala ng negatibong enerhiya sa iyong pinansyal na buhay. Kung magbabayad ka ng utang ng may galit, bababa ang iyong swerte at dodoble ang iyong mga problema sa pera. Ito ay parang pagbibigay ng isang sumpa sa iyong sariling kayamanan. Kung magmamadali, maaaring hindi mo mapansin ang mga mahalagang detalye na makakapagdulot ng panluloko o pagkalugi. Ang pagbabayad ng utang ay dapat gawin ng may buong puso at pasasalamat. Rikas, bawal magingay ng sobra o magpatugtog ng malakas na musika, lalo na sa gabi. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang labis na ingay ay nakagagambala sa mga espiritu ng lupa at sa mga duwende, o maligno na nakatira malapit sa ating paligid. Ang paggambala sa kanila ay maaaring magdulot ng kanilang galit at paghihiganti na maaaring humantong sa hindi maipaliwanag na mga sakit o sunod-sunod na kamalasan sa bahay. Maaari silang magtago ng inyong mga gamit o magdulot ng hindi maipaliwanag na ingay sa inyong tahanan. Ikaalang ang katahimikan at ang mga nilalang na kasama nating namumuhay. 7. Huwag magnakaw o manlinlang sa kapwa. Forestil jer en verden for århundreder siden, hvor troen var en flammende ild, og farer lurede overalt. I hjertet af denne tid levede Ursula, en prinsesse fra Britannien, hvis skønhed var lige så strålende som hendes fromhed. Legenden fortæller, at hun blev lovet bort til en hedensk prins, men Ursula, som havde viet sit liv til Kristus, stillede en betingelse, der skulle vise sig at være skæbnesvanger. Hendes brudgom skulle omvende sig til kristendommen, og hun skulle have 3 år til at rejse på en pilgrimsfærd, ledsaget af 10.000 jomfruer, et tal, der i senere beretninger voksede til 11.000. Et uhyre selskab, som ville udfordre enhver, der tvivlede på deres tro. Sådan begyndte en uforglemmelig rejse. Ursula og hendes følge begav sig ud på Rhinens vande, et helligt selskab af kvinder, hvis tro lyste op i den mørke middelalder. Deres rejse var lang og anstrengende, men deres hjerter var fyldt med et guddommeligt formål. De følte en usynlig beskyttelse, en hellig glød, der guidede dem gennem ukendte landskaber. Men deres færd var ikke uden fare, for menneskets grusomhed og mørkets magter ventede forude. Ved Køln, en by, der dengang var under belejring af de frygtindgydende hunder, endte deres skæbne på tragisk vis. En mur af barbariske krigere lukkede sig om dem, og håbet syntes at svinde ind. Forestil jer sceneriet. Tusindvis af unge kvinder, fanget i en by omringet af barbariske krigere. Deres tro stod urokkeligt fast, selv da hundernes leder, Attila, i sin grusomhed, krævede dem som trofæer. Han var kendt for sin hensynsløshed og anså kvinderne for at være bytte. Ursula, deres leder og inspiration, nægtede at opgive sin tro og sin jomfruelighed. Hendes mod var en fakkel i mørket, et eksempel for alle. I et udbrud af raseri befalede Attila,
at alle 11.000 jomfruer skulle massakreres. Det er et varsel om at være ekstra forsigtig med dine ting og dine investeringer. Giver man en gave til en fattig på denne dag, vil det fordoble ens egen lykke og velstand. Barmhjertighed på denne hellige dag blev anset for at tiltrække guddommelig velsignelse. En lille gave returneres mangefold, da universet belønner generøsitet. At feje huset om aftenen vil feje heltet ud af døren. Aftenen var for hvile og indadvendthed. Forstyrrelse af husets energi efter solnedgang blev anset for at forstyrre husets ånder og held. Fej kun om dagen, hvis du vil beholde lykken. Hvis en sort kat krydser din vej, og du ikke spytter over skulderen, vil uheld klæbe sig til dig. En klassisk overtro, som på denne dag blev forstærket som et tegn på uvarslet fare. Spyt 3 gange over venstre skulder for at afværge ulykken. Søvnen i natten til den 19. oktober. Søvn i natten til den 19. oktober siges at være særligt profetisk, for sløret mellem verdener er tyndere end ellers. Vær opmærksom på, hvad dine drømme forsøger at fortælle dig. Drømme om vand, floder, søer, havet varsler store forandringer og følelsesmæssige omvæltninger. Rent, klart vand er et tegn på renselse, åndelig vækst og nye, positive begyndelser, mens mudret eller turbulent vand kan indikere turbulens, skjulte farer eller indre konflikter, du bør adressere. At drømme om at miste noget værdifuldt, en nøgle, et smykke, en person, kan tyde på, at du skal passe ekstra godt på dine værdier, både materielle og åndelige relationer, og måske se på, hvad du ubevidst frygter at miste. At drømme om blomster, især hvide, uskyldige blomster, tolkes som et tegn på renhed, fred, håb og åndelig vækst, måske endda en velsignelse fra de hellige jomfruer. I dag er navnedag for Ursula, og her vil vi gerne fremhæve navnet, der bærer ekkoet af dagens legende. En kvinde ved navn Ursula siges at være en stærk og principfast sjæl, ofte med en dyb spiritualitet og et urokkeligt moralsk kompas. Hun er en naturlig leder og en beskytter af de svage, en forsvarer af retfærdighed, en sand søjle i sin familie og sit fællesskab. Hendes navn bærer ekkoet af mod og udholdenhed, egenskaber, der ofte manifesterer sig i hendes livsvalg og relationer. Hun er en kvinde, der ikke lader sig bøje, når det gælder det, hun tror på, og hun kan inspirere dem omkring sig til større bedrifter. Traditioner og rituale, hvad du skal gøre for at hjemmeheltet. På Sankt Ursulas dag er der særlige handlinger, man kan udføre for at ære de gamle traditioner, søge beskyttelse og tiltrække held. Disse ritualer er dybt forankret i folketroen og designet til at forbinde os med de usynlige kræfter, der omgiver os. Rituel for beskyttelse af hjem og familie. Mål: at beskytte husstanden mod ondt, sygdom, ulykker og negative energier i den kommende vinter. Dette ritual er en usynlig skjold omkring dem, du holder af. Hvad skal bruges? Et lille bundt tørrede urter, f.eks. rosmarin for rensning, salvie for visdom, laurbærblad for beskyttelse. Et rødt bånd for styrke og afværgelse. En lille skål med groft salt for jordforbindelse og renselse. Et hvidt lys for klarhed og positiv energi. Hvornår og hvordan? Dette ritual skal udføres ved skumringstid, når dagen møder natten, og åndeverdenen bliver mere aktiv. Placer lyset og skålen med salt ved din hoveddør på indersiden af hjemmet. Tag urtebundet og bind det røde bånd stramt omkring det, så det holder urterne samlet og aktiverer dets beskyttende egenskaber. Gå langsomt rundt i dit hjem, begyndende ved hoveddøren, og bevæg dig med uret, hvilket symboliserer at lukke beskyttelsen ind, eller styrk båndet mellem os, og lad vores hjerter forenes i evig harmoni
forståelse og gensidig respekt. Må vores kærlighed blomstre og vare for evigt. Hvad skal gøres efter? Lad lysene brænde helt ned. Husk brandsikkerhed. Eller sluk dem forsigtigt og genantænd dem de næste 2 aftener for at forstærke ritualet. Gem papiret et hemmeligt sikkert sted, indtil din intention manifesterer sig, og da kan du brænde det som et tegn på taknemmelighed. Kulinariske traditioner på Sankt Ursulas dag. På Sankt Ursulas dag var det traditionelt at spise mad, der symboliserede frugtbarhed, beskyttelse og den snarlige forberedelse til vinteren. Efteråret er tid for rodfrugter, kål og nyligt slagtet kød, som skulle give styrke og mæthed til de kommende kolde måneder. En populær ret kunne være en robust kålgryde med svinekød eller røget kød, der var både nærende og varmende, og som symboliserede hjemmets hygge og rigdom. Æbler og nødder, som er høstens frugter, blev også ofte spist, enten friske, tørrede eller bagt i tærter, og symboliserede overflod, sundhed og visdom. I nogle områder bagte man små brød, ofte formet som hjerter eller fugle, som blev delt med naboer og fattige, som en gestus af barmhjertighed og for at tiltrække velsignelse, for man troede, at den, der giver, får igen. Man drak typisk æblemost, gærfloden eller let øl, som var fælles drikkevarer i husstanden og repræsenterede livskraft og fællesskab. Disse måltider var ikke kun for ernæringens skyld. De var fællesskabsritualer, der bandt familien sammen, mindede dem om naturens cyklus og livets gave og forberedte sjælen på den mørke tid, der lå forude. Måltiderne var et anker i en tid med mange forandringer. Hvad du absolut ikke må gøre. De strenge forbud på Sankt Ursulas dag. De gamle traditioner er ikke kun fyldt med velvilje, de bærer også alvorlige advarsler. Den åndelige atmosfære er særligt følsom. Negative energier fra skænderier vil klæbe sig til stedet, og menneskene, forstyrrende freden og potentielt tiltrækkende onde ånder, der næres af disharmoni. Konflikter kan blive uhelbredelige sår. 4. Klip ikke hår eller negle. Mystisk årsag og konsekvenser. Hår og negle betragtes i mange kulturer som forlængelser af vores livskraft, vores sjæl og vores forbindelse til den åndelige verden. At klippe dem på en sådan tynd dag, hvor sløret mellem verdener er svagt, kan ses som at skære af forbindelsen til ens held og beskyttelse. Man risikerer at klippe heldet væk, svække sit helbred, eller endda åbne sig for negativ energi og sygdom, da ens aura bliver sårbar og ubeskyttet. Vent til en mere heldig dag med at pleje dig selv på denne måde. 5. Du må ikke afvise en bøn om hjælp fra en fattig eller nødlidende. Mystisk årsag og konsekvenser. Barmhjertighed er en kardinaldyd på denne hellige dag, der minder om Ursulas uselviske offer. Ursula og hendes jomfruer repræsenterer uskyld og godgørenhed. At nægte hjælp til en, der er i nød, vil bringe alvorligt uheld, dårlig karma og guddommelig straf, da det går imod dagens ånd af medfølelse og godgørenhed. Man risikerer at miste sin egen velsignelse og held, da de himmelske magter ser alt, og de vil vende sig bort fra den, der udviser grusomhed. Det, du sår, vil du høste. 6. Lad ikke lyset brænde ud i huset om aftenen. Mystisk årsag og konsekvenser. I efteråret, når dagene bliver kortere og mørket dominerer, symboliserer lyset håb, varme, liv og beskyttelse mod mørkets kræfter og de vandrende ånder. At lade alt lys brænde ud i hjemmet, så det synker hen i totalt mørke, betyder at invitere mørke, ulykke og kulde ind i huset og dets beboeres hjerter. Det er et tegn på uagtsomhed, der kan føre til åndelig sårbarhed, tab af livsglæde, mareridt og en følelse af tomhed